Maynila, magandang araw sa iyo. Tara, silipin natin ang pagdapo ni Supermara Tamundong sa ilang tao na nakatira sa tabi ng riles ng tren at alamin natin ang kalagayan nila. Ngayong nanganganib na mawala ang hanap buhay ng mga kababayan natin sa Distrito 6 dahil nga sa isinasagawang pagre-repair ng ating Philippine National Railways. Ito ang trolley. Nakasakay ka na ba dito? Ito ang hanap buhay ng mga kababayan natin na nakatira sa tabi ng riles ng tren. Ito ang kariton na may gulong na pinapaandar sa riles ng tren. Kuya, yung basura na yan, anong ginagawa nyo dyan? Matagal na po ba yan dyan na hindi nyo nakukuha? Or Kailan na naman po yan kasi mag-steering po sila dito. kailan kaya yan makukuha? Hindi ko lang po alam. So kayo, yan na yung inyong hanap buhay, no? Magkano naman ang kinikita nyo niyan sa isang araw? Pag may pasok yung PUP, minsan 700. 100. Okay. Bago tumuloy sa may riles ng tren si Supermara, ay may nadaanan siyang mga ice cubes delivery ang hanap buhay. At ito ay binigyan niya ng konting tulong para sa kanilang puhunan. Dito na una, pagpunta nyo dito. Nagintay po kami kasi may truck. Tawag, ng mag-aantid. Sa akin nagdi-deliver niya, restaurant, Restaurant. tindahan. Puhunan niya yan, sarili. Opo. Magkano? Magkano po puhunan niyo si Edo? Kaya, Hindi nga, magkano nga yung totoo? 65 per sako. Per sako. Pag nag-deliver kayo, plastic. Per sako. Per sako. Balita ko yung yelo, nilalagay na ngayon sa swimming pool eh. Kasi sobrang init, no? Sa Bulacan, nakita ko kanina, yung pool doon. Siyempre nakaano sa araw mainit, nilalagyan na nila ng yelo. Para mawala. Nagbayad nyo siguro. Malang yelo. Pero, asan na ba itong isa? Doon tayo. Ito ang kalagayan ngayon ng mga nakatira sa malapit sa riles ng tren. At kung makakapunta kayo dito, ay bukod sa tambakan na ito ng basura, ay hindi pa maganda ang hangin na malalanghap. Ayan, at sumakay na nga si Supermara sa trolley. At syempre, ako din sumakay, no? Kasama ng team na experience namin ang sumakay sa trolley. Ako talaga. Heto na ngayon ang superhero ng masa. Hindi basta-basta at kinakaya-kaya. Kaya taga Maynila ay humahanga sa ganda ng linya. Siya ay bidang-bida. Siya si Supermara. Sadyang kakaiba. Mga senior ay mahal niya. Siya si Supermara. Handang gawin ang lahat sa nasasakupan So, niya. kuya, yung ganito bang kakarami, okay lang ba sa inyo? Kayang-kaya nyo po? Hanggang saan po tayo? Hanggang ano tayo? Divisoria. Hindi dyan lang tayo, kuya. Yun o. Oh, tama na. So, medyo hindi komportable yung pag-ano nila dito, pagbabiyahe kasi nga maraming kalat. So, minsan sumasabit-sabit yan sa trolley eh. Yan oh.
mga kalat nila. Yan, so pagka umandar, ay sumasakay si kuya, oh. Diba? Kaya hindi siya napapagod, oh. Katulad yan, sumabit. Ah, okay. So hanggang ngayon hindi pa po nauumpisahan itong riles. Etong ginagawa po na to, trolley rin. Ah. Yun, oh. So, yan ang magiging magkano nga po kinikita nyo sa isang araw? 700 din. Ay, bongga. Okay na rin pala, no? 20 kasi yung single na isa. Oh. Botang-botang ka dyan, ah. Katangkat. Sa ngayon, maganda pa ang daloy ng hanap buhay nila. Maaapektuhan lang ito pag naabutan na sila ng paggawa sa lugar nila. Alam naman natin na ikukumpuni ng 5 years ang Philippine National Railways. Abangan po natin ang makabuluhang pag-uusap ni Supermara Tamundong sa isa sa maswerteng nabiyayaan ng tulong na residente sa tabi ng riles ng tren. Bagong umagang paparating, bagong pag-asa para sa lahat. Maliwanag na bukas para sa Maynila, hindi na malayong masilayan ng lahat. Maratawang halika na, sabay nating harapin ang panibagong umaga na masaya, punong-puno ng pag-asa. Maaabot natin ang pangarap na matagal natin inimithi. Ka nag-iisa, andyan si Mara Tamundong, ating pag-asa. May bagong umagang paparating, bagong pag-asa para sa lahat. Maliwanag na bukas para sa Maynila, hindi na malayong masilayan ng lahat. Huwag mong kalimutan na mayroong kasangga sa problema at suliranin na di ka nakahanda. Pagkat lahat ay posible basta't mayroong pakikisama. Di maiiwan sa pag-unlad, lahat tayo ay sama-sama. Pantay-pantay, walang lamang.